Sa nakaraan ng ating video, ay nagwala ang mga kabayo ng Blackwing Army sa hindi malamang dahilan, hanggang sa nakuha pang ang magpausok ng ilong ang isang ito, sabay sipa sa gate ng lungsod. Kaya naman agad na inutusan ng kanilang general ang dalawang Stage 2 cultivator, upang tulungan umano ang mga sundalo sa ibaba na pakalmahin ang mga kabayo. Pero ilang sandali lang din ang nakalipas matapos makababa ang dalawa, ay mayroong kakaibang naramdaman ang kanilang general, kaya naman agad niyang tinanong kung anong ginagawa nila, sabay sabi na puro umano sila mga tanga, dahil maging ang mga nababaliw na kabayo ay di nila mapakalma. Pero bigla nga din siyang nagulat, dahil ang lahat ng kanyang mga sundalo, ay nasa loob na ng buhangin na kulungan ni Xiao Yu, dahilan upang mapatanong siya sa kung ano ang nangyayari, at kung kailan pa daw nakapasok ng kanilang lungsod ang lalaking ito, o si Athene na agad napatingin sa kanya, kaya sinabi niyang hindi ito maganda o nasa panganib siya. At matapos nang mabaling kay Anthony ang kanyang atensyon, ay sinamantala naman ito ni Xiao Yu upang atakihin ang general ng Blackwing Army, pero matapos nang tumama ang pag-atake ni Xiao Yu sa kanya, ay nasabi nito na mabilis daw ang naging reaksyon ng matandang general. Na napapatanong naman kung nasa peak daw kaya ng Stage 1 si Xiao Yu, at dahil sa napakabata pa nga daw ni Xiao Yu, ay talagang totoo umano mga dragon at tigre nga, ang bawat miyembro ng Imperial Dragon Guards tulad ng Chismis, sabay tanong kung ano naman daw kaya ang rank ng lalaki sa ibaba. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas ay nabuksan na nila ang gate ng lungsod, na agad namang sinabi ni Negrito kay Xiao Yu, na kasalukuyan namang lumilipad sa harap at itaas ng mga kabayo. Sunod ay inutusan nga niya ang mga kabayo, upang lumabas umano ng lungsod at maghanap ng panibago nilang master, at agad namang sumagot ang mga ito sa kanya. Dahilan upang mapatanong ang matanda sa kung ano ang nangyayari, dahil ang alam nga daw niya ay tapat ang mga kabayo sa masters nila. Pero bakit daw kaya inaabandona na siya ng mga ito ngayon? Sabay sabi na inasikaso naman niyang mabuti ang mga kabayong ito. Pero sinabi naman ni Xiao Yu na hindi niya kailangang mag-alala, dahil matapos nga daw siyang mamatay, ay sisiguraduhin ni Xiao Yu na aalagaan niya ng mabuti, ang lahat ng mga kabayo ni Tanda, na agad nagbigay ng sunod-sunod na negative points, sa kadahilanang hindi niya matanggap na mawawala ang kanyang mga kabayo. Agad na ding sinabi ni Xiao Yu na ito na umano ang oras upang mamatay siya, kasabay ng paggamit niya sa abilidad ni Jia upang harangan ang general na agad na pa-atras, at dahil sa ginawang pader ni Xiao Yu ay huli na nang napansin nito, ang mga flying sword mula sa pag-atake nila Zuan, na naging dahilan ng pagkaputol ng mga kamay niya. At dito ay sinabi ni Negrito na sila na daw ang baalang pumatay sa matanda, habang si Zuan naman, ay sinabi na ito na daw ang pagkakataon upang makita ng lahat ng taga-universe, kung ano ang lakas na meron ang mga taga-ancestral land o earth. Pero sinabi naman ng matandang general na hindi umano yun magiging ganun kadali, kasabay ng paggamit niya sa kanyang abilidad na paper doll, upang unti-unti ay makagawa ng mga mannequin na papel, upang makatulong niya sa paglaban. At masyado nga ang gulat nila Zuan, matapos na biglang lumabas ang mga mannequin sa kanilang harapan, na nakahanda na upang atakihin sila, habang ang general naman ay nagpatuloy sa paggawa ng mas madami pang paper doll. At dito nga ay naisip ni Xiao Yu na interesante daw pala talaga ang matandang ito, at hindi na nga daw siya magtataka kung bakit nagbigay ng babala si Li Liyang, patungkol sa matandang general na ito bago magsimula ang laban. Sinabi nga daw ni Li Liyang na si General Zhao Ku, ay mayroong mahinang physical na pangangatawan, pero isa naman daw siyang expert pagdating sa larangan ng kabayo, bukod doon ay mayroon siyang abilidad na maaaring makapagligtas ng kanyang buhay. Kaya naman agad na pinalabas ni Xiao Yu ang bishop, at inutusan ito na sumali na sa laban nila Negrito at Zuan, kung saan ay agad itong nagcast ng tila isang barrier sa kanila. At dito nga ay naramdaman ng matandang general, na tila umano bumigat ang kanyang katawan at hindi niya ito makontrol, habang si Zuan at Negrito naman ay masyado ang tuwa sa mga buffs na binigay sa kanila ng bishop. Sunod ay sinabi nga ni Xiao Yu na bilisan na umano nila ang pagtapos sa laban, dahil nangangati na ang kanyang mga kamay na makuha ang kaluluwa ng matandang general. Kaya naman agad na nilabas nila Zuan ang kanilang flying swords, sabay bigay sa isang talisman na ginawa umano ni Tandang Billy para sa kanila. At matapos nga nilang ilagay ang talisman sa kanilang espada, ay agad na naglunsad ng pag-atake ang mga ito sa paper doll ng matandang general, kung saan ay nahati at nasuinog nga ang mga katawan ng paper doll sa isang atake lamang. At matapos nga nilang matalo ang mga paper doll,
ay sabay na sumugod si Negrito at Zuan sa matandang general, na wala nang ibang naisip kundi kailangan niyang tumakbo, pero huli na nga ang lahat dahil mas mabilis ang naging pag-atake ng dalawa, kaysa sa pagnanais niyang tumakbo at makatakas. At matapos nga itong mapatay ng dalawa, ay agad namang kinuha ni Xiaoyu ang kanyang kaluluwa, kung saan matapos itong mahawakan at mahuli ni Xiaoyu, ay naisip niyang isang B-rank lamang ang kaluluwang ito ng matanda. Pero kahit B-rank nga lang daw ito, ay mas malakas naman ang abilidad niyang paper doll, kumpara sa ibang abilidad ng mga A-rank na nahuli niya dati. Isa pa ay ang mga paper doll nga daw ng matanda, ang siyang pupuwang sa mga kahinaan ni Gia. Dahil si Gia ay tanging ang ating bida lang ang kaya niyan mabuo, at gamit umano ang soul gem niya, ay kaya naman mapag-rank up ni Xiaoyu ang kaluluwa ng matandang general sa loob lang ng ilang minuto. Agad na din niyang inutusan ang kaluluwa ng matanda, upang ubusin at patayin ang mga natitirang sundalo ng Blackwing Army dito sa lungsod, bilang paghahanda umano sa pagdating ng kanyang Imperial Dragon Guards. Kaya naman agad na ginamit ng matandang kaluluwa ang kanyang abilidad, upang gumawa ng kanyang mga replika at pinasugod ito sa mga natitira pang sundalo. Samantala sa kagubatan naman sa labas ng Ningchuan City, ay kinikilig ang ating bida sa mga negative points na na-earn ng kanyang kapatid, habang si Carol naman ay nilapitan ng isa sa mga kabayo, na inutusan ni Xiaoyu na lumabas ng lungsod kanina. Agad na ding kinain ng ating bida ang star fruit na kanyang hawak, at dito ay naisip niya na mukhang sapat na umano ang nak-e niya ngayon. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay agad na nagtungo ang superpower sa pang-anim na nebula ng ating bida, at dito ay nagsimula ngang magliwanag ang isa sa mga planeta o bituin niya. Hanggang sa muli ilang sandali pa ang nakalipas, ay tuluyan na nilang napagliwanag ang pangatlong bituin nito, pero kakailanganin na nga daw ng ating bida ng ilang daang milyon na negative points, upang mapagliwanag niya ang mga susunod pang bituin sa pang-anim niyang nebula. At kailangan nga din daw nilang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa, kaya naman agad niyang inutusan ang lahat na sumakay na sa kabayo, upang puntahan si Xiaoyu at agad na magtungo sa susunod na lungsod. Samantala sa sumunod na araw naman sa Royal Capital, sa mansion o manor ng Sun Family, ay dumating na din ang balita patungkol sa pagpapabagsak nila Shu, sa Ningchuan City, kung saan ay naubos ang lahat ng sundalo ng Blackwing Army sa lungsod na yon. At matapos nga daw nun, ay nagpatuloy pa sila sa pag-atake sa ibang lungsod, at kasalukuyan na nga din daw silang patungo sa isa sa mahalagang fortress ng West State ngayon, at ang fortress na ito ay binabantayan ng mga elite na Blackwing Army. At kung pagbasehan nga daw nila ang lahat ng impormasyon na nakalap nila, ay mukhang nais ng ating bida na patayin at ubusin ang kanilang mga madadaanang city, habang ang head naman ng Sun Family ay tahimik na nakinig sa mga reports nila. Hanggang sasabihin nga ng isang ito, na puro umano oportunista ang Imperial Dragon Guards at ang ating bida, at dahil nga daw sa alam nilang kulang sa sandata at armors ang West State, ay umiral ang pagka-arogante ni Shu at sinamantala nila ito para umatake. Ang lalaking ito nga ay si Sun Shiro, ang pinakamatandang anak sa branch family ng Sun Family, habang ang babaeng ito naman ay ang pinakamatandang babaeng anak, mula din sa branch family. At sinabi nga niya na tama umano si Sun Shiro, dahil kung ang mga fortress daw na inatake ng ating bida, ay binabantayan ng mga may mga artifacts, sandata at baluti na elite ng Blackwing Army, ay sigurado umanong matatakot din ang Imperial Dragon Guards, at hindi nila basta-basta masasakop kahit isang fortress. Pero tinanong lang naman ng kanilang family head, kung naisip na ba nila kung bakit ang West State, at bakit ang buong universe ngayon ay nagkukulang sa mga artifacts, mapa sandata man o armors. Pero hindi nga sila nakapagsalita, kaya naman naisip ng kanilang family head na makikitid umano ang utak ng mga batang ito, sabay utos sa isang tagasilbi na ipaliwanag ang lahat sa kanila. At sinabi nga nito na matapos umanong magtungo si Lucio ng Royal Capital nung nakaraan, ay pinakiusapan niya si Sun Zhongyang mula sa kanilang second brand family, upang bilhin at pakyawin ang lahat ng spiritual weapons at armors sa iba't ibang estate ng universe. At dahil nga daw sa nakita ito ng mga craftsmen at mga ngalakal, bilang isang oportunidad para kumita ng malaking pera, ay tinaasan nila ang bilang ng mga ginagawa nilang sandata, kung saan ay nagamit din nila ang mga materials na nakalaan para sa mga susunod na taon. At yun nga daw ang dahilan, kung bakit nagkukulang ang mga sandata at armors ngayon, saan mang lugar dito sa universe, dahilan upang magimbal naman ang mga makikitid ang utak.
At dahil sa paliwanag sa kanila, ay naisip nilang matagal na umano itong pinagpaplanuhan ng ating bida, kung saan ay inubos niya ang mga sandata upang pahinain ang West State, at naghintay ng pagkakataon upang umatake, with negative points pa. Habang ang head naman ng Sun family ay sinabi na sayang umano, dahil nasa closed-door training pa din ang kanyang anak na si Sun Zaiwen, at kung nandito nga lang daw siya ngayon, ay siguradong mag-benefit ang buong Sun family nila. Kaya naman tinanong nito kung dapat na ba nilang tawagin si Sun Jongyang, dahil ang importanteng bagay umano tulad nito, ay kailangan ding malaman ng second branch ng kanilang pamilya. Pero kinagalit naman ito ng eldest son mula sa main branch, at wala nga daw karapatan ang kanilang taga-silbi upang diktahan ang kanilang family head, habang ang babae naman ay sinabi na pinanggako umano ni Sun Zaiwen, na hindi siya lalabas sa seclusion hanggat hindi siya nagiging isang maestro. At dahil nga sa ayaw naman ng family head na magkaroon ng away, ay sinabi nitong hindi bali na umano at dahil sa urgent ang sitwasyon, ay hindi na nila hihintayin na makalabas pa si Sun Zaiwen sa seclusion, sabay sabi na alam na ninyong lahat kung bakit ko kayo pinatawag ngayong araw. Sabay sabi na mukhang naabot na umano ng Imperial Dragon Guards, ang lakas na katumbas ng lakas na meron ng isang Celestial Emperor, kaya nais niyang malaman kung ano ang kanilang iniisip at mga opinyon. Sabay tanong na din kung ang Sun family daw ba nila, ay dapat na makipagkaibigan sa ating bida para sa kanilang hinaharap, o mananatili na lang sila at walang gagawin sa kasalukuyang sitwasyon ng Luniverse. At sinabi nga ng lalaki na hindi umano nila kailangang makipagkaibigan sa ating bida, dahil alam naman ng kanyang tatay na ang Divine Palace o King's Palace, ay galit sa mga taong tulad ni Shu na nagdudulot ng kaguluhan, kaya kalaunan ay siguradong may lalabas upang parusahan sila. Habang ang babae naman ay sinabi na tama ang kanyang kuya, dahil siguradong hindi din daw pababayaan ng mga Celestial Emperors ang ganitong pangyayari, kaya siguradong mapaparusahan ang sinumang humamon sa kanilang authority. Habang ang isa naman sa likuran, ay sinabing namamayagpag pa din ang Sun family nila sa Royal Capital, dahil sa palagi at patuloy nilang pag-iwas sa mga ganitong kaguluhan, kaya hindi umano kailangang maging pabigla-bigla ng kanilang family head. Pero bigla ngang nasilaw at nagulat ang mga ito, matapos na unti-unting magbukas ang kanilang pintuan, at sa labas nga ng pintuan ay mayroong gintong liwanag. Hanggang sa ilang sandali pa ang nakalipas, ay nakita nila ang isang royal edict o kautusan. Dito nga ay nakalagay ang kautusan ng King's Palace, kung saan ay nakasaad din dito na nagsimula ng rebelyon ang Wu Wei Army, kaya inuutusan ng hari ang lahat ng mga noble family at malalaking pamilya o puwersa, upang palibutan at pigilan ang ginagawang pag-atake, at walang awang pagpatay ng mga Wu Wei Army. At ang Imperial Edict o Decree nga na ito, ay nakikita sa buong Royal Capital at mga kalapit na lugar, kaya naman sinabi ng lalaki na tama umano siya, dahil ngayon ay gumawa na ng aksyon ang Divine King's Palace laban kay Lu Shu. Habang ang kanilang family head naman ay bigla na lang napaisip at napatanong sa kanyang sarili, kung bakit ngayon lang daw ulit naglabas ng Imperial Decree ang King's Palace, makalipas ang mahabang panahon, at biglaan nga din daw ang paglabas nito. Nakita nga din ang decree sa Sword Pavilion, at dito ay naisip ni Jiang na matapos magduda ang mga tao kung may tao ba talaga sa Divine King Palace, ay bigla silang naglabas ng isang decree. Pero hindi nga daw niya inaasahan, na matapos na muling magsalita o magbigay ng kautusan ang kabilang partido, ay agad nitong inutusan ang mga malalaking pamilya, upang ubusin at patayin ang makapangyarihang Imperial Dragon Guards. Samantala nakita nga din ni Yi Chen ang decree na ito, at naisip nga niyang natatakot ang kanilang mga kalaban, na malaman ng lahat ng mamamayan ng Luniverse ang katotohanan, kaya naman agad na silang gumawa ng aksyon, upang pigilan ang ating bida at ang kanyang mga sundalo. Habang si Jongyang naman, ay sinasabi na hindi umano niya alam kung ano ang gagawin ng family head nila ngayon, sabay tanong sa kanyang sarili kung talaga bang kakalabanin nila ang ating bida, at kung talaga bang magiging magkalaban na sila ni Lu Shu. Nang bigla naman niyang napansin ang isang silawit, at ito nga ay walang iba kundi ang kanyang ama na lumabas na mula sa seclusion, at matapos nga niyang makita ang aura na bumabalot sa kanyang ama, ay naisip ni Jongyang na isa ng maestro ang tatay niya. Masyado nga ang tuwa nito, dahil tapos na umano ang seclusion ng kanyang ama, kung saan ay isa na talaga siyang maestro level ngayon, habang ang tatay naman niya ay agad na nagtungo sa labas ng kanilang bahay, upang harapin ang kaparusahan ng langit. At ang kaparusahan nga ng langit para sa kanya, ay ang isang tila dragon na kidlat,
pero sinabi naman niya na ngayong araw umano, ay haharapin at lalagpasan niya ang kaparusahan ng langit, na hinanda para sa kanya matapos siyang maging maestro. Nasaksihan nga din ng lahat ang pagdating ng kaparusahan ng langit, kaya naman napapatanong ang lalaking ito kung ang karibal na daw kaya niya, ang nag-breakthrough sa maestro level ngayon. Hanggang sa dumating nga ang kanyang tagasilbi, at sinabi nito na nagmumula umano ang malakas na superpower, mula sa royal capital sa Sun Family Manor. Dahilan upang makumpirma nga niya ang kanyang iniisip, sabay kagat sa kanyang labi, habang tinatanong kung nakatadhana ba talaga siyang hindi malagpasan ang karibal niya sa buhay niyang ito. Agad na ding kumalat ang balita, patungkol sa pag-breakthrough sa maestro level ng isa sa miyembro ng Sun Family, pero kasabay nga din ito ang paglabas ng mga negatibong chismis, dahil ang bagong maestro level ngayon, ay nagmula sa second branch ng kanilang pamilya. At mukhang ang chismis nga daw na ito ay pinapakalat ng mga mahihinang nilalang, at naiinggit dahil sa walang maestro sa kanilang pamilya. Pero hindi nga ito matanggap ng mga nagmula sa first branch o main branch ng kanilang pamilya, at dahil sa hindi din nila ito inaasahan, ay kailangan daw nilang makaisip agad ng paraan, upang mas-suppress ang lakas ng kanilang second branch. Samantala ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay pinatwag ng family head si Jongyang mula sa second branch ng kanilang pamilya, at dito nga ay tinanong nito kung kamusta na umano ang tatay ni Jongyang, sabay tanong kung bakit hindi pa siya nakakabalik, matapos niyang harapin ang kaparusahan ng langit. Tinawag naman siyang lolo ni Jongyang, at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala, dahil ang tatay nga daw niya ngayon ay isa ng maestro level, kaya siguradong hindi siya magpapatalo sa kaparusahan ng langit. Hanggang sa biglang nagbukas ang isang portal sa kanilang harapan, at sa pagpasok ng bagong maestro level na tatay ni Jongyang, ay natahimik na lang ang dalawang ito mula sa main branch ng kanilang pamilya. At dito nga ay agad na nakiusap ang tatay ni Jongyang sa kanilang family head, upang ipasa na umano ang posisyon ng family head sa kanya, pero tinanong lang naman ito kung ano umano ang intensyon niyang gawin, matapos siyang maging family head ng kanilang pamilya. At sinabi nga nito, na agad-agad umano niyang pangungunahan ang kanilang mga sundalo patungo sa West State, upang makipagsanib puwersa sa ating bida. Sabay sabi na noon umanong mayroong madugong kaganapan dito sa Royal Capital, ay hindi gumawa ng aksyon ang kanilang Sun Family, pero ngayong naglabas na ang Divine King's Palace ng Imperial Decree. Ay isa lang umano ang ibig sabihin nito, at ang kapalaran nga daw ng Luniverse ay nakadepende na sa ating bida, kaya naman daw ito na ang huling pagkakataon para sa kanilang Sun Family. Pero tinanong naman ng mga taga-main branch, kung alam daw ba niya ang kanyang mga sinasabi, sabay tanong na din kung nais ba talaga niyang labagin, ang Imperial Decree ng Divine King's Palace. Pero sinabi naman niyang siya lang daw ang lalabag sa Imperial Decree, at hindi madadami ang main branch ng kanilang pamilya, kaya mas mainam kung itahimik na nila ang mga bunganga nila. Isa pa ay alam nga daw niyang matagal nang walang tao sa Divine King's Palace, kaya hindi niya alam kung sino ang may kagagawan at ng daya, upang magpalabas ng Imperial Decree sa pagkakataong ito. Pero tinanong naman ng kanyang ama o family head, kung mayroon ba siyang patunay na wala ngang tao sa palasyo, o walang nakaupo sa trono ng kanilang hari. At sinabi nga niyang wala umano siyang mabibigay na patunay, pero sigurado nga daw siya sa kanyang mga sinabi, kaya naman tinanong na lang ng family head, kung sa tingin ba niya ay mananalo talaga ang binatang yun, o ang ating bida at kanyang mga sundalo sa digmaang ito. At bahagya nga siyang natahimik, hanggang sa tanungin niya ang kanyang ama, kung nakarinig na ba siya dati ng echo of force umano, na umabot ng ilang daang milya ang lakas o tunog. Sabay tanong kung nakakita na ba ang kanyang ama, ng isang stage 1 cultivator na mag-isa lang pumatay sa 12 assassins, o mga python robe ni Duan Mo Huangqi. Muli ay tinanong nga niya kung nakakita na ba ang kanyang ama, ng isang tao umanong may lakas ng loob, upang pagbanta ang papatayin ng isang celestial emperor. At kung nakakita na din ba siya, ng mga sundalong may lakas ng loob upang magdala at sakyan ang kabayo nila dito sa Royal Capital, para iligtas ang ating bida, kahit na wala silang natatanggap na utos upang iligtas siya. At habang ini-imagine nga niya, ang ating bida na naglalakad sa kanyang harapan, ay masaya nitong tinanong ang pinaka-importanteng bagay umano. At yun nga ay kung nakita na ba ng kanyang ama, na nakialam ang Sword Pavilion sa gulo o problema ng sinuman, sabay tanong kung hindi pa ba niya nakakalimutan, na ang isang elder mula sa Sword Pavilion, ay nilabanan si Duan Mo Huangqi para sa ating bida.
Tinanong nga din niya kung naisip o kinonsider na ba nila ang posisyon ni Shu sa Sword Pavilion, gayon na din kung kanino daw papanig ang Sword Pavilion sa digmaang ito. Mukhang tama nga ang mga sinabi mo anak, wika lang naman ito, dahil matapos nga daw umalis o mawala ang God King na si Lu Shen, ay hindi na ganun kalapit ang relasyon o ugnayan ng Sword Pavilion at Divine King's Palace, kaya walang makakapagsabi kung naputol na din ba ang ugnayan nila. Pero sinabi naman nito na kahit umano hindi maayos ang relasyon ng Sword Pavilion at Divine King's Palace, ay hindi siya maniniwala na lalabanan ng Sword Pavilion ang Divine King's Palace, nang para lamang kay Lu Shu. Pero sinabi lang naman niya na muling babalik ang katanungan, sa katanungang hanggang ngayon ay wala pa ding kasagutan, at yun ay kung mayroon ba talagang nakaupo sa trono, sabay tanong kung may imagine kaya natin ang pwedeng mangyari. Sinabi nga din niya, na minsan ang pinangunahan ni Duan Mo Huangqi, ang 200,000 sundalo ng Blackwing Army, upang ubusin at patayin ang mga Wu Wei Army, pero hanggang ngayon nga daw ay buhay pa din ang mga Wu Wei Army, habang ang 200,000 sundalo naman, ay naglaho na lang. Tama nga daw na pansamantalang nawala dito sa Luniverse ang Imperial Dragon Guards, pero sa pagbabalik nga daw nila, ay mas malalakas at makakapangyarihan na ang bawat isa sa kanila. Sa tingin nga din daw niya ay alam na niya ang kalalabasan ng laban na ito, at ang mga Imperial Dragon Guards nga daw ay nagsimula sa desperadong sitwasyon, sabay tanong kung nais ba talaga niyang makalaban ang mga sundalong yun. O dapat daw ba niyang sabihin o tanungin, na silang mga namuhay sa Royal Capital na puro luho ang ginawa sa buong buhay nila, ay kayang labanan ang mga mababangis at gutom na halimaw, na namuhay at nakasurvive sa pamamagitan ng pagpatay sa kagubatan. Sabay sabi na alam niyang sugal ang pakikipagsanib puwersa niya sa Imperial Dragon Guards, pero ano naman daw, at ano namang mali kung nais niyang sumugal, dahil mas mainam na daw ang sumugal, kaysa naman maging cannon fodder lang sila ng Divine King's Palace. Isa pa ay hindi nga daw niya sinasabing lumabas sila, upang makipaglaban hanggang sa sila ay mamatay, dahil ang nais lang niya ay manatili sila sa kanyang likuran, o suportahan siya sa mga plano niyang gawin. Dahil siya nga daw si Sun Zaiwen, ang magdadala ng Sun family sa new era ng Luniverse, kaya naman nangiti ang kanyang ama at inutusan siyang lumuhod sa kanyang harapan. Matapos nito ay sinabi niyang magmula sa mga sandaling ito, ay si Sun Zaiwen na ang family head ng kanilang pamilya, at matapos niyang sabihin na pag-isipan ni Sun Zaiwen ang lahat bago siya gumawa ng aksyon, ay agad na din siyang binawian ng buhay. Kaya naman agad na nagtakbuhan at lumapit ang mga miyembro ng pamilya sa kanya. At dito ay halos maiyak nga si Sun Zaiwen, pero pinili niyang maging matatag para sa kanilang pamilya, at sinabing narinig niya ang lahat ng nais ng kanyang ama. Sabay utos kay Sun Zhongyang upang magdala ng 200 sundalo at agad na magtungo sa Zido, at kailangan na daw niyang magbigay ng pagpupugay sa ating bida, bilang tanda o simbolo ng kanilang katapatan kay Shu. At magmula nga din daw sa araw na ito ay puputulin na ng Sun family ang ugnayan at contacts nila sa ibang noble family dito sa Royal Capital, at sino mang lumabag sa utos na ito, ay personal niyang papatayin.